Sa pangalan po ng dakilang ang Kristo, sa kapangalan hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mga sitas na pinagtawag ngayong araw upang kasahin, bigyan ng buhay, upang ito'y magsilbing araw sa bawat isa at magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una po natin, tayo po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo. Sa kapitulo 24, versikulo 36, hanggang po rin ang ilang po. Ito po ay sinabi ng ating dakilang Panginoon kung siya po ay kausap niya ang mga anak, nagbigay siya ng mga kaalaman. Mga halimbawa, hinulang niya na mangyayari sa hinaharap. Sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kung mapapansin po natin mga kapatid, ang ating dakilang Panginoon, yung magsalita siya sa lahat ng mangyayari sa hinaharap, patungkol sa mga palatandaan, magkaroon ng labanan, kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagpintol, mga gutom, papighatian, at ganoon din po ang iba pang mga bagay na kinakailangan mangyari. Lahat dyan ay sinabi ng ating dakilang Panginoon bilang palatandaan at kinakailangan mangyari. Pero ito sa sinabi niya, na walang nakakaalam sa araw at oras ng pagpalit ng ating dakilang Panginoon. Magtatanong tayo, bakit sinabi ng ating dakilang Panginoon? Sa kabila ng kanyang karunungan at kaalaman, dahil pwede niya nang sabihin yung mga palatandaan ng kanyang pagkawan. Bakit hindi niya nilahat na sinabi? Kumbaga, meron pa siya natin ng respeto sa kanyang ama. Alam niya na siya'y muling babalik at susuguin, pero po, yung desisyon o pagpapasya hindi po nasa ating dakilang Panginoon. Kundi, yun po ay itinira niya pa sa kanyang ama. Kung mapapansin natin, alam niya dakilang Panginoon na yung isang mabuting halimbawa, lalong-lalo na kung meron pa tayong pinikilala mga ama. Alam natin, halimbawa, may mangyayari sa buhay natin. Pero, hanggat may natitira ang respeto sa magulang o sa ama, kinakailangan natin itirahin yung susi ng sa ganun. Kahit sabihin natin, alam na natin, marunong pa rin tayo mag-respeto sa ating buhay. Hindi ba gano'n? Napakagandang halimbawa sa ginawa ko natin. Pwede niya nang sabihin. Pero bakit itinira niya pa? Dahil po makapagkakanda ang mga tao. Sapat na yung ibigay ng mga palatandaan
giyera, ng kaguluhan, sa pagkain. Para ang tao naman makapag-isip-isip, makapag-nilay-nilay. Kapag kung pupulituhin mo naman na ibigay niya, sigurado, wala nang kapipitan tao makakaiwas. Kumbaga, alam na kasi. Pero dahil na, ginamitan ng kapalitungan ng natin ng Biyerno, hindi niya sinabi kung kailan pinagkakatiwala niya sa kanyang ama ang pagpapagpapagpapag. Dahil po ang tao, binigyan niya ng karayaan, umili, kung ano ang dapat natin tahakin sa ating mga buhay. Sarili ba natin nasa? Kung sarili ang kalooban, kung kalooban ng Diyos, na doon po tayo nagtitiwala at nagsisipag-asa sa kanyang kalooban. Kumbaga, napapansin natin, kahit tayo man po, alam natin, babalik ang ating pinag-iwan. Ito parang challenge sa atin. Sa ganun, meron pa tayong isipin, aalalahanin, kailan kaya ang pagkakay. Diba? Sabi dito, at kung kaano ang mga araw nilawin, gayon naman ang pagkarito ng anak ng tao. Mapapansin natin na natin kasi. Kumaalala natin ang kasaysayan ng panahon ni Noe. Nakita na ng tao ang kasamaan, o nakita ng Diyos ang kasamaan ng mga tao. Kumbaga, kaya nangyayari, mula ng ang mga anak ng Diyos, nakapag-asawa ng mga babaeng tao, at nagkaroon ng isang lahi na makakita kayo yung tinatawag ng mga Nephilim, yung mga electric, na pinipirdisin na ang mga lalang ng Diyos. Kasi kumakain na ng tao. Kaya naman yung kumakasabi ng kami lang. Kaya nangyari ito, dahil nakita na ang kasamaan na nagturo na lahat o nag-iagsa sa lahat ng mga tao, ang kasamaan, kasunungan na ang karaniwang tao, ang lahat ng kasamaan, kaya pinakailangan ng wakasan ng Diyos ang buhay ng tao sa pamamagitan ng pagpunaw na walang iba gagamitin ang tubig. Pero ano po ginagawa ng mga tao ng panahon? Ang mga tao doon na nagkakatuwaan, nagsisipag-ilungan, nagsisipag-sayan, na nagkakainan. Ibig sabihin, abala-abala ang mga tao sa pang-sariling pananatilanan. Kaya po, halimbawa, yung panahon Noe, na ang mga tao ay abalang-abala sa makakalimutan bagay. Ganun din po niya, halimbawa, ang pagbabalik na natin natinang Panginoon. Bakit po, napapansin natin ngayon, kumbaga, ang mga tao, kahit saan ko dalhin, kung napapansin natin, simple lang ang hirang pamamaraan ng karapan ng Diyos para tayong tingnan. Itilangin natin, marami yung pamamaraan. Diba? Meron siyang mga pinasikat na mga tao, ginagawang pinulo ng mga tao. Nariyan yung mga artista, yung mga sikat na tao na mga pinagpipitaganan ng mga tao na idolize. Nandiyan naman yung mga pelikula
Nag-iwan libangan ng mga tao para kung sino na mo isupat bago. Salit na magpasalamat sa Diyos ang ginagawa, naglilibang sa sarili. Ang tanong, yun po'y ginawa, nakakatulong ba yun sa tao? Parang ibang yung pag-isip ng tao, upang abala lang siya na sa halip na sa buong maghapon na tumanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Pero dahil sa paglilibang, nakalimutan na natin magpasalamat sa Diyos. Ano ba? Nandyan yung mga sugal at kung ano-ano mga itinuturo ng mga tao. Kasama na po yan yung mga makabagong teknolohiya na walang iba, pamamahan ng Diablo. Totoo, sabi niya, ang kasangkapan noon, iba-iba sa lahat ng bagay na pinagsama-sama sa isang dagkit. Dati noon, ang kalendar doon, sa cellphone. Ang relo, kasama ng alarm. Kapag tatapas sa oras, magre-ring. Nasa cellphone na rin. Dati noon, TV lang pinaparoon ng video, nasa cellphone na rin. Baga, kinumpres, pinagsama-sama. Pero, sabi nga, lahat ng bagay ay pinahintulong, pero hindi lahat nararapat. Tama po. Dahil kung meron ng abuso, nakakasama. Kaya dapat, tama. Ngayon, bakit ko po yung sinabi? Sapagkat, kung iahambing natin yung pangyayari ng panahon ni Noe, abala ang mga tao. Inuman, katuwang, kakainan. Kumbaga, yung mga panahon na pinagkakaabalahan ng tao, ganun din po ang nangyayari sa ngayon. Meron din po tayong pinagkakaabalahan. Parehas yung nagkakaiba lang sa oras, nagkakaiba lang sa pamamaraan. Dahil ilang tao yung ginamit ko, marin mo yun. Anong ginawa? Meron sinabi ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga at kapag nakita ng Noe, nagpumula, lupot, ang pinakapalatandaan, yung pagkulaw, ay nangyari na ang iba. Ang tanong, nangyari na ba? May slow yung mga tao na hindi naniniwala, pero sila hindi pa na nagkatay ng hayop at kinuha nila at itinapin. Makita na. Ang sabi ko, pulong-pulong. Parang nananagya pa yung mga tao. Eh kung napapansin natin na yun, hindi ba natin na ginagawa ng mga tao nila? Nananagya pa. Mula pa nung una, tinuturo na, kasama na sa 10 utos ang pinagkakaruman-duman na ginagawa ng tao. Pero bakit na yun? Ginagawa pa na. Ano sabi? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag mo silang yuyukuran kung sasambahin man. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos nang walang kabuhan. Pero nung ginagawa ng mga tao ngayon, gumawa sila ng mga idolo na ginagawang pinaka-Diyos nila para sa unahin. Kaya yung sinabi na kapatid natin ay naging makapansin natin,
halos lumaan ang posisyon, rupial man yan, street position, ang tao hindi pa rin talaga niyapagod. Para bang nananadya? Na alam na ang Diyos Espiritu, pero nagtitiwala pa rin sa gawa ng mga kamay ng tao. Wala pa rin pagkakataon. Nakakatakot, di po ba? Sabi dito, sapagkat kaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisikinom at nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sinuwis sa daon. Ito, kaya, kung paano sinuwi, pumasok sa daon, magkakaroon din naman ng mga palatandaan sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagkunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung makapansin natin, dahil nananaig noon ang science, pasalamat tayo ngayon dahil sa makabagong teknolohiya, marami nang nadidiskopyo. Dati noon, maalala natin yung isang hari na gustong abutin ang luklukan ng langit, nagtayo siya ng isang tore, ang tore ni Babel. Nakaabutin niya yung tataas-taas ang pinalala niya ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ginulo niya ang mga wika upang sa ganoon, kahit napakaraming tao na tinanggap para gawin ang isang buong tore, hindi sila magkakaunawaan at hindi natuloy ang ginawang mo. Ganoon po makapangyarihan ang Diyos. Hindi ba sa paglalang, sabi, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng mga tubig at mapisa ng tubig sa taas ng tubig sa ibaba. At kaya ay nangyari. Pero anong kinakista natin? Na tayo ay nabubuhay sa isang solar system. Pero kung titingnan po natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nung magkagunaw, saan kumuha ng tubig para umabaw sa buong sanlibutan ang tubig. Hindi ba ka, yung tubig din galing sa itaas ang nagpuno sa baba sa pamamagitan ng ulan. Kapag parang nirefill lang, para umataw doon sa kataasan ng mga mundo. Kumbaga, itong tubig, may tubig pa sa baba. Yung mga slice na ito na yung tinitira. Pasinin natin ngayon kung mahilig tayo mag-research. May mga tao ngayon, dinidiscover yung lumagpas sa ibabaw ng space. Ano nangyayari? Yung rocket na pinapalipad nila bumabangga sa tubig. Nakatulad din ng tubig na dinadaanan ng isang bangkang mabilis. Bumubuhin sa ibabaw. Hindi nila kayang tagusin ang kapangyarihan ng Diyos nung gawin niya ang mga tubig sa taas. Na iyon ang nagpuno dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nagkaroon ng tagkagunan. Ngayon, kung mabatay mo doon sa solar system, saan galing ng tubig? Siyempre, yung mismo sa gawa ng Diyos. Mapisan ang mga tubig sa itaas ng talawagan at ganun din ang cielo. Magkaroon ng separation. Ibig sabihin, magkaroon din siya. Kumbaga, ang tinitirhan natin, para tayong nasa isang
Kasi may palatandaan yan eh. Ang sanlibutan dinitirahan natin, parang silyo. Ito ka, yung ilalagay yung clay, tapos didiinan. Parang ganun na yung kalagayan ng lupa. Pero, may espasyo doon sa pagitan ng langit at ng lupa. Ito yung tinatawag na kalawakan. Kaya, hindi na natin, well secured tayo. Tayo mapapaniwala sa mga sinasabing alien. Dahil isa lang ang nilikha ng Diyos. Tayo po yung mga tao. Walang ibang makakapasok dito at wala rin nakakalabas sa sanlibutan. Kaya, yung tubig na yun na nasa itaas, na pinisa ng Diyos, yun din yung umapaw sa sanlibutan. Kaya, nagkaroon ng tinatawag na pagkabunaw ng sanlibutan. Sabi nito, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagbunaw. Totoo po. Kaya kalagaman ng tao, binabaliwala nila yung pangangaral ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos ni Noe na magsisi na, magsipagpalik loob na sa Diyos. Ini-ignore po nila. Kung mapapansin natin, hindi pa napakarami ng mga sinubo para mangaral ng salita ng Diyos. Ini-skip. Kahit lang yan na lang sa... Pansin natin sa kadit na lang. Pag nag-i-scroll tayo, minsan may gospel. Kapag-TikTok man yan, kapag-Facebook, parang sa Facebook may reel, sa TikTok may video. Nilalagpasan, ini-skip ng tao. Ganun po yung makabagong pamamaraan na pagbabaliwala ng tao sa aral ng salita ng Diyos. Nilalagpasan niya, hindi niya pinag-play. Kapag nakitang may ganito, nakatayo sa tribuna o sa pulpito, ini-skip agad para hindi na mapakinggan. Ganun po yung mga tao ngayon. Sabi dito, kung paano nangyari yung panahon pag-unaw at dahil sa, sabi dito, dahil tinangay silang lahat, ngayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pansinin natin, kasi sinubukan ko po yan. Gawa ka ng short video gospel. Yan ang Diyos. Gawa ka ng videos na kalukuhan. Milyon ng Diyos. Dahil ang tao, wala pong uwang sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Kaya po, paano sila mawawarningan sa pagparito ng anak ng tao? Kung yun mismo ipinangangaral na magsisi at magpaliglob sa Diyos, iniidlog ng mga tao. Pitik lang yun ang daliri, parang i-skip. Di ba nga? Kahit tayo, minsan nangyayari po. Kapag gusto natin yung mga kalokohan, mga pelikula, play. Kapag gospel, skip. Di ba nga? Kung magkagayoy, sasabukit ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ngayon, magtatanong tayo. Dalawang lalaki pumunta sa bukid, ang isa kukunin, ang isa ay iiwan. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Mapalad tayo kung kasama tayo doon sa lalaki o babae man na kinuha ng Diyos para hindi na mag-suffer, para hindi na danasin ang hirap ng sanlibutan. Kumbaga, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, isi-separate ka na. Kasi po yung pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, kung mapapansin natin, maraming pinakabala ng mga tungkol sa tribulation. Na ika nga, lahat ng mga kasama sa sumasamba sa ihihiwalay. Magkakaroon ng great tribulation. Sa totoo lang po, nag-uumpisa na ang tribulation. Hinihahanda ng bakuna para bawasan ang dami ng populasyon sa buong sanlibutan. Sino ang gumagawa niyan? Yung English mo at WHO. Sinabi mismo yan ni David.
Merong 5 tao yung nagsabi na kinakailangan bawasan ang populasyon sa mundo. Kasi hindi nila kayang kontrolin ang tao, lalo-lalo ang alam ng katotohanan. Kaya papatay sila ng tao. Gagamitin nila ang gobyerno, ng sakit kasi ang tao sobrang loyal sa gobyerno, na yun ang pagpupos para ang tao sumunod. At saka napapasok kayo yung pagtatatak sa mga ng Antikristo sa tao. Doon na sa mga nakikira. Kaya, kung napapansin natin, hindi yung tribulation na aalisin ng tao sa lipunan, pipiliin lang yung mga matubig na, kundi tao mismo ang gagawa ng tribulation na yan. Nakikitilin ang buhay sa pamamagitan ng mga bakuna. Kung mapapansin natin, sinisira ang immune system ng tao. Dati noon, may edad 100 years, ang buhay ng tao, wala namang bakuna. Pero nung nagkaroon ng bakuna, naging sakitin na. Bakit? Yung binigay ng Diyos na kompletong resistensya, nasira na. Wala nang pang-depensa. Sabi dito, kung magkagayoy, dalawa, babae, nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ngayon, hindi natin pag-usapan kung kasama ka doon sa naiwan o kinuha. Ang importante po dyan, dumating man ang panahon na kunin ang ating buhay, ang mahalaga po dyan, nakapag-reconcile tayo lahat sa lahat ng nagawa natin ng pagkakasama. Kasi yun lang naman po ang susi na nagtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na kung tayo po ay nakapagsisi at nagpagiging ng tawad at sa mahal natin sa buhay, pwede natin sabihin, titilis tayo. Naganap ko na. It is finished. Nagampanan ko na ako'y iningatan ng aking sarili na maging matulig sa harapan ng Diyos ko. Hindi ba napakasarap kung yun ay ginagawa ng bawat isa sa atin? Kaya po, huwag natin iisipin, masama ka, sa impyerno ka na. Kumuputi ka, sa langit ka na. Kasi po, hanggat buhay pa yan, meron kang tag-asang magsisi. Minsan nga naghihingalo na lang, naghihingi ng tawad. Pero sa buong buhay niya, wala siyang ginawang makamutihan. Pero nung siya'y naghihingalo na, bilang na oras bago siya, nalamutan ng hininga, nagsisi. Malaki po ang kapatawaran ibinibigay. Pero ang tao, nakahapon lang. Hindi sa impyerno yun kasi masamang dahil yun. Pero sa oras na magsisi ka, sa panahon mismo, maalala natin ng halimbawa ni Demas, sentensyado na siya. Diba? Sabi ng isa, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sige, talagang mo yung sarili, bakit kami? Walang sabi ng isang tulisan, hindi ka ba natatakot? Siya walang sala. Di tayo, may sala tayo. Normal lang na tayo yung parusahan. Ang sabi niya, Panginoon ko, alalahanin mo po kay nandun ka na sa iyong kaya. Hindi ba ka? Hindi naman siya binautismuhan. Hindi naman siya tumanggap ng anong bagay. Kundi tinanggap na lang sa kanyang sarili na alalahanin siya. Kumbaga, yung pintuan binuksan niya sa ating dakilang Panginoon. Tinalikuhan niya yung pagiging ng isang tulisan. Alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Sabi ng ating dakilang, sinasabi ko sa iyo ngayon, din, kakasamahin kita sa paraiso. Ang tanong, nung pa mismong sinabi ng ating dakilang Panginoon, pumunta sila sa paraiso? Hindi po. Kundi sinasabi niya mismo ngayon. Hindi naman dire-diretso yun eh. May tama yun. Kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, pag sinabi kasing kakasamahin,
future yan, future tense. Nag-commit na ang ating nakilang Panginoon. Na bagamat naging kunsan, si Demas, meron pa rin chance para baguhin ang kanyang sarili. Kaya huwag natin nakatulan ng ating kapwa kung sila may gumagawa ng masama. Pagkatiwala natin sa Diyos. Dahil ang pinaka-purpose ng ating nakilang Panginoon, lahat tayo magkamo ng kaligtasan. Ikaso tayo, minsan nag-uukog, hindi, sa Diablo yan, sa impyerno yan. Nauna pa tayo sa Diyos, ang Diyos niya, gusto niya lahat maligtas. Tapos tayo na ito, selected na agad. Mali po yun. Ito ang payo ng ating nakilang Panginoon. Mga kuya nga kayo. Sapagkat hindi nyo nalalaman kung ang araw paririto ang inyong Panginoon. Okay. Mga puyat nga kayo. Totoo, nagpuyat kayo. Ano yung pinagpupuyatan? Sa mga panahon ngayon, ano pinagpupuyatan natin? Sama na dyan yung lamay. Kasi natin overnight, hindi mo alam kung kainan yun o kursi. Nagpuyat naman natin kagabi. Nanalangin pa na ako. Wala kang cellphone. Bakit meron cellphone? Ang tunay na pagpupuyat, walang iba. Ikaw at ang Diyos nag-uusap sa pamamagitan ng pag. Pero pag siningitan natin ng cellphone, useless. Kasi hatid yung utak natin. May iwan tayong pag-sisiguro sa pagpupuyat. Dapat malinis ang ating konsensya kung ano ba talaga ang pinagpupuyatan natin. Kung sisingin ko rin naman ng gadget, huwag ka na lang manalangin. Ito lang tayong makipag-communicate sa iyo. Kasi ganun din naman eh. Magkakasalak na tayo. Sabi nito, datapot, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ang puno ng sangbaya, kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaan ibagin ang kanyang bahay. Dapat maging aware rin tayo. Kasi kung alam natin na meron tayong mahalagang bagay sa loob ng bahay natin, hindi naman makakatok ang magnanakaw. Na magbibigay pa silang mensahe, mamaya nanakawin ko yan. Hindi po, kumbaga, kung tayo na naghahanda na ingatan ng isang bagay, ganun din naman ang mga magnanakaw naghahanda din ng kanyang sarili bago aatakin. Ganun din halimbawa ang pagbabalik ng aking dakilang Panginoon. Kung kailan abalang-abala ang ating isip, sabi nito, kaya nga kayo'y maghihanda naman sapagkat paririto ang nagtantang sa oras na hindi ninyo iniisip. Ibig sabihin, pagparito ng ating dakilang Panginoon, kung kailan yung panahon, abalang-abala ang ating isip. Hindi natin alam kung anong inisip natin. Hindi kasiyahan, hindi problema, hindi karamdaman. Basta may mga pinagkakaabala. Kaya po, kung titingnan po natin dito, itinuturo natin dito ng ating dakilang Panginoon na paririto siya. Lamang, hindi niya inilagay sa kanyang kung pinasulat na napapasa sa kanyang kasulatan kung kailan yun, kung anong araw yun, kung anong oras yun. Kasi, bakit natin masasabi? Kasi sinabi ito ng ating dakilang Panginoon, wala pang mga panahon. Dati, originally, ang buwan natin, 10 buwan lang. Ngayon, 12 na. Every 28 days, kabilugan ng buwan. Kaya nangyayari po, hindi din natin. Ang ating dakilang Panginoon kasi ay pinasimulan ng
mga panahon. Kumbaga, bago siya pinanganak, nagbilang ang tao atras. At matapos siya mamatay, yung tinatawag na Anno Domini, o after death, doon naman nagbilang from zero. Hanggang ngayon, nasa 2025 years na tayo. Kaya po, hindi niya sinabi yung petsa kung kailan siya babalik. Ang ginawa niya lang, nagbigay siya ng mga palatandaan para ang tao maghanda. Ngayon, sabi nga, huwag tayong pagkakampante. Huwag natin iisipin na tayo palaging nagsisimba, palaging nananalangin, okay na tayo. Dahil sa oras na bumalik ang ating dakilang Panginoon, hindi natin iniisip marahil baka meron pala tayong hindi kasundo, hindi kapatid, samahan sa bahay, hindi pa natin tinatawag. Yung pagbalik ng ating dakilang Panginoon, wala na, nawakas na yung buhay natin. Hindi pa tayo nakapagsabi ng story. Kaya, sumuwi kami. Kumbaga, kaya huwag tayong manakampante. Dapat tayong malaman natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Walang matuwid, wala tayong isa. Dahil, kapag ibinibilang natin ang ating sarili sa isang taong makasalanan, mag-uumpisa talaga tayo sa mababa talaga na ilalagay natin ang ating sarili na isang makasalanan. Na kinakailangan na kapatagan ng Diyos, patawarin at bigyan ng pagkakataon, mabago ang ating buhay at sumunod sa kalooban. Siguro po, ang nagtito na lang, pagkitagi natin, dahil marami na ang kumbinsido. Salamat po sa Diyos, at ano man ang ating karingan sa hiligan, lapit po natin yan sa Diyos. At ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya natin yung mga challenge na tumating sa atin. Bakit na po Diyos ng pagdadalisay ng ating mga Diyos. Salamat sa Diyos at isang kapagpala hapon sa bawat isa.